Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,394 subscribers. Yeah, hey! Anim na lang guys, anim na lang. Okay? Six na lang po, no? We will be reaching that 7,400 milestone or 7,400 subscribers. Yeah, milestone. Okay, anyhow, good morning po. Happy Sunday po sa inyong lahat. No, sana po ay mag-subscribe kayo sa ating channel so that we can be able to reach this 100,000 subscribers. Hindi na po ako mahihiyang magsabi sa inyo, no? 4 years na po tayo dito sa YouTube community. No, sana naman no ma-reach natin itong 100,000 subscribers, no? Ang pinag-uusapan po natin dito, motivation, lectures, and then mostly our content or our topics are related to political insights. No, this is the platform that I'm providing you for you to make comments. No, magkomento po tayo. Ilabas po natin ang hinahing natin. Ilabas po natin kung ano po yung naiisip natin para sa komunidad. No, something like that. Okay, may mga nababasa po natin ang inyong mga komento, no? Kung may time po tayo or nagbibigay po tayo ng time every day para po makapag-komento rin po tayo, makapag-reply po tayo sa inyong mga komento, no? Rest assured na kung ano po yung nilalagay niyo diyan, critical or ano pa man, nandiyan lang 'yan. And then kung ano po 'yan, no? Kung sa kaigaganda ng ating channel, no? For example, yung microphone, yung camera, na unti-unti po nating ano yan, no, iniinvestan. Okay? Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, pag-usapan po natin, at siya nga po pala, no, kung ano po, no, kung, ang tawag doon, ah, kung pinapanood niyo po 'to, tapusin niyo po para naman I can be able to help our channel, and then we can be able to improve no this particular channel. Pakipanood din po ang ating mga ads. Kumbaga, you try to engage with our advertisements kasi yung advertisements po ay talagang siya po ang nagsusustain and nagme-maintain ng ating channel. Alam niyo naman po 'yan, no? So that siguro later on, self-sustaining ng ating channel, we can be able to help other people as well. Okay? Ganun po yun ha. Sige po, pag-usapan po natin today yung ano po, no, yung recent na nilabas na statement ng dating DILG Secretary, oh, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Noong nakaraang eleksyon, no? Ay noong nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Digong, no? Ito si dating DILG Secretary Eduardo Año, okay? Si Eduardo Año po, no, naging chief of staff po 'yan ni ang tawag daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? One of his chief of staffs. Okay? Yan, sundalo po 'yan, no? PMA year po 'yan. Okay? Pinagkatiwalaan po 'yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Nung ano nga po 'yan, nung nag-retire po 'yan, nilagay niya munang parang OIC or Undersecretary ng DILG. Okay? Kasi po, may batas po pala na kunwari nag-retire ka, hindi ka pwedeng i-appointaran na 1 year, no? 1 year, parang 1 year ban, no? So, pero naging OIC yan, no? Officer in charge, undersecretary, hindi po siya pwedeng maging secretary, kumbaga parang ganon, no? So, may batas po palang ganon sa bilang chief of staff. Kaya ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte at that time ay ginawang undersecretary yan or OIC or undersecretary, pero at the same time siya na po yung nag-handle ng DILG. Okay? Tapos nung ano na po, after a year, inappointaran po yan na bilang DILG secretary. Kung matatandaan niyo po, no, ilang beses ito si Anyo na parang na-bypass pa yata ito si Anyo no? Ilang beses po itong nagka-COVID. Pero si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, since pinagkakatiwalaan siya, talagang diyan lang siya, no? Hindi siya iniwan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi sinabing, oh, umalis ka na diyan. Diyan lang siya. Okay? So lahat ng mga defense or mga security details, etc.,
I believe na siya po ay kinukonsulta din do'n, okey? Ayan, eto na po, nag-issue po siya ng statement 'no, sabi niya yung gentleman's agreement daw ay illegal, okey? 'Yan 'yun 'no, sabi niya 'no, hindi naman illegal per se 'no, pero yung gentleman's agreement with China, it's harmful to PH interest and constitution. If it's harmful to the constitution, it means to say na illegal 'yan 'no, sa pananaw ni Eduardo Año. Okay, ito ang punto natin dito 'no, puntuhan natin ito mga kaibigan ko 'no. Kung ikaw ay DILG secretary at that time, pinagkakatiwalaan ka ng pangulo, bakit hindi mo sinabi sa kanya, "Oh, sir, Mr. President, hindi po 'yan, illegal po 'yan, hindi po natin dapat i-ano 'yan, 'no, ituloy." Something like that. Kung kinukonsulta man siya 'no, kung hindi man siya kinonsulta puwede ka namang lumapit sa kanya, okey, gano'n po 'yun. Ngayon si Eduardo Año pagdating po ng, tawag dito, pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay inappointaran po siya as National Security Advisor, 'yan, okey. At yung mga ibang chief of staff niya ay ibang chief of staff ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at naging ano, ay si Lorenzana na defense nasa ano 'yan, eh, 'no, nasa Clark, okey. Si ano naman yung isa, meron pang isa, eh, parang ano yun sa Department of National Defense, something like that. Basta tatlo yan, eh, tatlong heneral yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pinagkatiwalaan niya, okey, ganun po yun, ha. Ang siste, bakit ano, ba't hindi nila sinabi 'no, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at that time na, "Uy, illegal po yan, hindi po maganda yan." Bakit gano'n? Hindi ba, dahil takot ba sila, dahil ano, naniniwala din sila at that time, gano'n, 'di ba? Sabi kasi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kinukonsulta sila, okey? Oh, furthermore, sabi niya, ay hindi puwede 'no, sabi niya gano'n 'no, dapat i-explain, before Filipino people kung sino man ang sa gawa ng, gentleman's agreement. Pero alam naman natin ang pasimuno nun ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte 'no, and sabi niya, hindi ito binding. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ni-rescind na niya. Hindi 'yun, wala 'yun, walang kuwenta dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos 'no. Harmful sa interes ng Pilipino at ng konstitusyon, sabi ni Anyo. Okay. So sabi niya kung ano naman talagang national interest kasi national security advisor siya this time around, eh, 'no? Okay. So 'yun 'no, so ayun po ang ano dun 'no, so hindi hindi po maganda 'no. So Ah, parang ano na, wag daw tayo mag-fall sa trap ng Chinese na, nagwi-weekend sa ating bansa at nagwi-weekend sa ating sovereignty at sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea, okay. Si Anyo po ay miyembro ng kabinete 'no, after retiring from the military armed forces in 2017, undersecretary muna siya, then later as chief of DILG. Okay? Now, oh, tapos sabi pala ni Bongbong Marcos, si Anyo daw was not part of Duterte government's discussion with China on Ayungin Shoal. Siyempre, DILG. Pero I believe, kinukonsulta din siya niyan. No? Okay? Kinukonsulta din siya niyan. Okay? Ayan. Ano naman 'to guys, wala namang dokumento, eh. Verbal lahat 'to. Verbal, gentleman's agreement kumbaga. No? Oh. Ayun 'no, so sabi niya dun 'no, kayo ba bayan, papayag po ba kayo dito sa gentleman's agreement? Pero wala ng kwenta 'to ngayon. Pero kayo bayan, ano po bang ano, ang opinyon niyo regarding this? May kinalaman ba si Anyo? Okay, bakit ito ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa mga gano'ng bagay. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko 'no, mag-comment lang po kayo diyan. This is the platform that you have. Okay, ito ino-open natin 'to sa inyo, kayo 'no. 'Pag nanood kayo nito, magkomento kayo diyan, tapusin niyo mula umpisa hanggang huli, okay? And then part of this community 'no, platform niyo po ito. Maraming salamat po sa inyo guys 'no, shout out po sa ating mga subscribers all around the world, okay? Have a nice day. God bless you all.